Magandang araw mga lods. Ayan, 6 ang itlog, 6 din ang napisa mga idol. Sana mabuhay lahat. White Bull X Dominant 5 yan. Yan yung pares niya. Yan yung mga bunga ng kanilang mga pinagagawa mga lods. Let it bang, bang. Magandang araw mga lods. Ayan, at namisa yung 6 na itlog, 6 din ang pisa mga idol. Yan, sana lahat ng mga alaga natin ganyan kasipag at ganyan kahusay mga idol. Totally ngayon, bagamat medyo mainit pa, pero panahon na ng mga ngayon mga lods, breeding season na, kaya halos lahat na nag-iitlogan. Ako na lang yung umaawat sa kanila. Totally lahat yan, hindi ko lahat na picture. Kasi lahat sila may itlog at may mga inakay mga lods. Kaya yan, itong panahon na to hanggang February, season nila yan mga lods. Although sa atin wala nang season kasi kahit summer may itlog na. Nga lang ang kaibahan, sa panahon na yan, mas sila active kumbaga. So ngayon ang natin mga lods, ang itatopic natin, lang, may sasagutin lang ako na 2 katanungan mga lods. Ang nagtatanong si Kevin Kasapaw, yan. Shoutout sa iyo idol. Yan, yung tanong niya, lods, sabi niya, sa kits ba pwedeng maglagay ng nest box pag marami na sila sa flying cage? Tapos yung kit, tapos may yung kits, tapos may pair pa. Sabi niya, sabihin niya siguro, parang yung nakikita niya sa akin na may mga kits, although yun, may mga dumiti-bendy sa edad, pag nagmamature, dinaalis ko kasi nag-away-away na. Tapos nakikita siguro ni Lods na meron akong nest box. Yan, tanong niya, ganon. Totally ito, sinagot ko na sa comment section, pero para sa lahat, sagutin natin uli ng mas detalyado, para kasi totally ang sagot ko sa kanya, hindi advisable yun. Bakit? Kasi hindi naman lahat pare-parehas ang pag-estilo natin sa pag-aalaga ng mga kids mga lods. Kagaya ko, di ba, dahil hindi man ako masyadong busy, on call lang yung trabaho ko. Katatapos lang natin ngayon. Kita nyo naman, may nadalin 3, di ba, Yun yung disadvantage pag busy ka sa trabaho, mga lods. Hindi mo siya monitor na maganda. Pero sa akin, bihira namang mangyari yon. Ang talagang estilo, dahil tayo, mga lods, on call lang tayo. Patawag-tawag lang tayo minsan. Sanay sa hawak ang aking mga alaga. So, ibig kong sabihin, kumbaga sa alaga, medyo naturuan natin ng konti na hindi sila maging mailap. Inakay pa lang, inahawakan na natin. Kaya hanggang doon sa paglipat natin sa flying cage, sila maamo. Siguro naman yung mga nagdaang video, nakikita nyo, inahawak-hawakan ko sila, di ba, So, hindi naman lahat nagagawa yun, mga lods. Di ba, Pwedeng gayahin nyo, pero pag-ukulan mo ng panahon. Ngayon, ang tanong ni Lods, ni Kevin, kung pwede raw, kumbaga may kits, tapos maglagay ka ng mga pair. So, ang ko sa Lods, hindi advisable yun sa lahat. Kasi yung ginagawa ko na nakikita nyo na mayroong isang nest box, di ba, Tapos may mga kumbaga, nauna na yung yung matured na yon, kasabayan niya, mga bata. Totally experimental ko yon. Ito, pwede nyong gawin to, pero hindi ko sinasabing effective, kung gusto mong gawin yon, ganito. Halimbawa, may painakay ka, mga bagong baba. Tapos malaki yung cage mo, at least 120 by 120 yun. Yung laki nung sa akin minsan yung nasa labas. May 180 pa nga akong luwag Totally malaki siya. Ngayon ito yon, at least 120 o by 1 meter yan, pwede na rin yan. Pero mas maganda, mas malaki. Ngayon ang doon, kung gusto mong gayahin yung lods, kung gusto mo siyang gayahin, pag naglagay ka ng kits doon, mga bata,
Halimbawa, 10 bagong baba, 10 piraso. Ilalagay mo doon. Tapos, maglagay ka ng matured na isang pares. Ayan. Pwede yun na may nest box. Kasi, yung ibang mga kids dahil bata pa, wala lang, laro lang yun. Hindi pa nila alam yun na mag-mating. Wala pa yun. So, itong ilalagay mo, sila, matured. Di ba, no? Kung pwede nga, yung pares na sila eh. So yun, pwede yun mga idol na may matured na isang pares tapos puro mga bata to. Kahit mga 15 piraso, ayan. So pwede siguro yun kasi yun sa akin, ganun yung ginawa ko. Matured tapos may nagpares. Although talagang dati nga 2 nest box yun eh. Ano lang naman yun, ang intended ko lang dati doon kasi yung sa kakatail. Tapos may kahalong na mga kits. May namatay yung pares natin. Although inalis ko yon. Tapos tinanggal ko rin yung nest box. Nagtira akong isa kasi merong umitlog. Ano lang yun, trial lang yun sa akin. Although effective naman sa akin yun. Tinuloy-tuloy ko hanggang ngayon. Kung nakikita nyo, di ba may itlog. Kasi ganito yung risk nun mga lods. Pag nagmamature na yung mga kits, siyempre maghahanap ng ng kapares. Pag nagpares-pares yan, magme-mating yan dyan sa kahit nasa flying cage yan. So pag nag-mating, maghahanap ng nest box yan. Hugad. Meron nang nakatira. Yun, away yun mga lods. Magkakabulihan doon. Kumbaga sugatan, magkakatuguan doon mga lods. Kaya siguro ang advice ko, kung gusto nyong gayahin yung ginagawa ko, maglagay kayo yung talagang bata, yung mga bagong baba, tapos may matured. Isang pares, yun, pwede yun. Kasi masasana yun. Pero, pag tumatanda na sila, mga lods, nagmamatured na, dapat alisin nyo rin. Kasi pag hindi nyo inalis yan, maglalaban-laban yan. So, yun, idol. Kita nyo naman, yung 3 na gurgur, di ba? Dahil may trabaho tayo, na sila, na disaster. Although, mabilis naman gumaling eh. Gumaling naman kagad. Di ba? Nakita nyo yan, di ba? No? Na pagdating ko, sugatan. Yung 3, talagang balat ang ulo. Buti nabuhay yun. Yan. Although, hindi pa tumutubo yung buhok ng isa. Kasi malala, yung talagang nabalatan. Kalahati pa lang eh. Yun, nakikita nyo, kalahati pa lang yung tumutubo. So, ganun yan mga idol, ang risk nun. Pero hindi naman masama subukan kasi hindi tayo matututo pag hindi natin sinusubukan yung mga bagay na yan. Kaya lang, ihanda nyo yung sarili nyo na yung mga possible na mangyari, mga posibleng mangyari. Yung good at saka yung bad. Hindi ba, no? So, yun, Lods, yun ang sagot ko sa'yo. Pero kung ako sa'yo, kung marami ka rin lang, area, huwag mong gagayahin yun. Kung ako lang, Kasi subok ko na merong nagugurgur eh. Kaya lang itong mga to, pag medyo may inaalis ko kagad, inaagapan ko kasi lagi ako nakabantay. Pero kung kayo, may mga trabaho kayo, at lagi kayong busy, hindi advisable yun. Siguro, kung ka rin, yung sa bahay lang yung trabaho mo, at may nandiyan ka, kagaya ng mga trabaho sa bahay lang, di ba? Pwede yun. Pero kung hindi, wag na Lods. Kung malaki rin lang area mo, maglagay ka na lang ng siguro ang gawin mo, colony na lang. Colony breeding, yung sa isang cage ng sukat 120 by 1 meter, ang haba 120, ang taas 1 meter. Kahit mas mahaba pa, mas maganda, mas malaki. Kahit 2 meters pa yan. Tapos maglagay ka ng ng 4 na nest box sa mga sulok mo ilagay, huwag yung dikit-dikit. Kasi pag pinagdikit-dikit mo yan, mag-aaway-aaway yan. Ayun, medyo safe ng konti yun. Kaya ako sinabi safe ng konti kasi meron ding nangyayaring dyan, bulihan. Yung mga inakay naman ang nadadali dyan. So yun, ganun lang. Yun yung pinaka at least hindi masyadong risk yun, konting risk lang.
Pero bantayan pa rin yun mga lods. At saka ano yun, hindi mo lang kung sino magpaparis kasi doon. Ngayon, kung nilagay mo doon, paris na sila. Tapos naglagay ka uli, paris na naman. Ayun, pwede yun mga idol. Talagang sila talaga yung ano niyan, magpaparis pag binitaw mo dyan. So ganun ang estilo mga idol kung gusto niyo ganun. Kasi sa totoo, maganda silang tingnan. Pag yung malaki tapos may puga, napakagandang tingnan no. Kaya lang, may risk nga lang. So yan lad, sana nakuha mo yung point ko. Na kung gusto mo talagang ganon, mag-colony ka na lang. Kung maluwag rin lang area mo. Yan ang sagot ko sa'yo lods. Tapos si si Jonas naman. Si Jonas Jang. Yan. Hindi ko lang kung S Maya to o Jones Maya. Yan. Basta Jonas na lang mga lods. Ito naman yung shoutout sa'yo lods. Ito naman yung tanong ni Jonas. Lord, sabi niya, newbie po ako. Ano po ba ang binibigay niyong vitamins sa ibon niyo? Salamat po, sabi niya. So, kagaya ng yung sinagot na kitang konti na naman, kasi ito hindi natin inaalis na gagamit tayo kasi baka biglang may magpa-sponsor sa atin na commercial, di ba, advertise. Yan naman to, i-post mo, sayang. Kasi dati gumagamit naman ako niyan. Yung yung vertibird nga yun baka naman, di ba, gumagamit ako, may mga vitamins akong ginagamit. Pero sa ngayon kasi, kasi una-una, malots, hindi ko tinatanggihan yan, kung may magbibigay o kung may magpapa-add sa atin, sponsor, hindi ko na tinatanggihan niya yung mga nasa komersyal. Kaya lang tayo kasi walang masyadong pambili mga idol. Tayo mahirap lang tayo mga idol. Hindi natin kaya yan. Kasi sa dami ng ibong ko, pag binitamins ko yan, butas ang punjay ko mga idol. Kaya ang ginawa ko, nag-alternative ako. Kumbaga sa doktor, alternative medicine. Yan. Ang ginawa ko, naging natural. Kasi dyan naman galing talaga yan So pala may topic na ako dati dyan Hukayin nyo na lang, di ba? Ano yun? Ang alternative ko na vitamins, malunggay, lods. Napakahusay niyan. Sa lahat ng mga gulay, ang pinakamasustansya kahit sa tao, malunggay. Ayan. Binibigyan ko silang malunggay. Tapos, talbos ng kamote. Ayan. Siguro ipipicture ko uli yung taniman ko sa taas, mga idol. Para makita nyo na kung ano yung mga binibigay ko. Itatopic natin yan na yung separate, para maintindihan nyo yung kung ano yung mga ginagawa ko sa ating sa ating mga ibong, kung bakit ganun, mga healthy, ang husay mga misa, di ba, ano pa yung binibigay ko bukod sa malunggay, talbos ng kamote. Pag namalengke si misis, yung mga, di ba, yung kangkong minsan di naman lahat natin nilalagay yan. Yun, binibigay natin yun, yung yung tangkay ng kangkong. Minsan, may separate talaga silang binibili ni Commander. Pati talbos, pag walang talbos sa taas. Talagang sinasadya niyang bilhan. Sa totoo lang mga lods, yung 2 tali, kahit gawin mo pang 4, kulang yan sa ating alaga. Kaya nag-decide tayo na magtanim. Although ako mahilig ako magtanim, masipag ako magtanim mga lods. Tinanim ko yan. Tapos yun nga, may na-discover tayo na halaman na yung Chinese violet. Una, tinesting ko, baka mamaya may toxic. Natuklasan ko patuloy na yun napakahusay magpaitlog. Talagang makukondisyon yung ibon. Kahalintulad siya ng ng kulasimat. Yan, kung i-search nyo na lang, research nyo kung ano yung kulasimat. Kasi wala akong reference ngayon dito. Yun, kasing kumbaga sa vitamins, kasing match ng vitamins na yun na kasi yung kulasimat mga lods, hindi pa nakakaalam, lalo na sa mga UV, ang kulasimat, yan. Kumbaga sa tao, Viagra yan mga idol. Di ba, pampakondisyon yan.
So yung ano, yung Chinese violet na halaman na napadami ko ng todo, kahalin tulad ng kulasimat. Yan. Kumbaga gaganahan yung ano para sa Viagra. Ayun, kaya yun lang ang binibigay ko kahit ano pa, bata pa. Binibigyan ko lang kasi pag bata wala namang effect yan eh. Pero sa matanda may effect siya, mga lods. At saka ano, gustong gusto nila talaga yon. So ano yun, regular kong binibigyan yon. Minsan 3 beses, minsan 2 beses. Yan, sa isang linggo. Hindi pwedeng wala silang gulay o yung damo na yon. Totally ornamental plant yun eh. Huwag nyo lang i-ano yung bulaklak kasi baka ano, hindi ko pa ano yung bulaklak, baka maibigay nyo pati bulaklak eh. Hindi ko ina-advise kasi hindi ko pa naman nasubok kung nalason no, pero wag na. Dahon lang tsaka yung tangkay. Yan, solve na yan dyan. So ano pa yung binibigay kong vitamins na ano, lokbati mga idol. Yan, mahusay din yung lokbati na yan. Mga damo. Tapos yung mga seeds minsan tumutubo. Tinatanim ko yan. Kaya yung mga pinaganuhan ko, yung ipa, minsan may nasasama pa dyan. Minsan sinasadya akong budburan para makatubo ako ng marami. Kaya lang, naunahan tayo ng mga ibon kasi alam na ng ibon yung lugar natin eh. Basta may inano ka, pati nga yung basura ko dito na taktakan ng ipa eh, ano, nilulusob din ng mga ibon. Kaya minsan hindi ako makapagpatubo. Yan ginagawa ko minsan para tumubo lang. Pag nilagay ko sa ano, yung galon ng pintura, minsan sa timba, yung may lupa na mga lods, nilalagyan ko ng screen, tinatakpan ko. So yun, nakakapagpatubo tayo minsan. Gaya na, nagbudbud ako, como busy ako. Hindi ko natakpan. Walang tumubo, mga lods. Kinain ng ibon. Yan. So yun lang yun. Yung ano, pag nakapagpatubo ako ng ano, ng seeds. Yung malagatas pa lang yung ano, yung mura pa. Nako, gustong gusto ng ibon niya. Pag nga pinasok mo yung kamay mong ganyan, kakapit pa sa daliri mo yung ibon. Ganun yun mga idol, yung mga binibigay ko. Basta hindi nakakalason sa kanila. Minsan bibili akong pakwan, ano. Yung ano, yung kasi hindi naman natin kinakain yung balat eh. Tsaka yun, makapal pa yung ano nun. Minsan, di ba, no? Di ba, may pula yung pakwan. Tapos, di naman natin nasasaid. Yun, inaano ko yun. Tinatadtad ko yun, mga lods. Inaano ko. Pero minsan, kahit hindi mo tadtadin, kaya nilang ano yun yan eh. Pero, kung marami sila, ginagawa ko, tinatadtad ko yun. Binibigay sa kanila yung balat ng milon, mga lods. Ano pa yung mga binibigay ko. Minsan yung masanas, may dalang lagi si Commander. Binibigyan ko, kaya hindi lahat nabibigyan. Dahil yung isang mansanas, mga lods, kulang yan. Kaya hindi ako masyadong nagbibigay doon. Pag yung mga nasa baba lang nabibigyan ko. Eh, pag sobrang marami, pag nagbalat si Commander, yun. Yung balat ng mansanas, binibigay sa kanila. Pag nagbigay kayo ng mansanas, mga lods, huwag nyo ibibigay yung buto kasi toxic sa kanila. So yun lang yung mga binibigay natin mga idol na mga gulay. Kung ano yung available na gulay, yun yung binibigay. So yun, healthy yung mga alaga natin. Tapos paminsan-minsan binubugahan natin ang ano naman yan na wash out yung pang manok. Search nyo na lang wash out para sa ano yun, pag bago ka pa lang mga lods, pampakintab naman yun. Tsaka pantanggal ano, yung mga kuto-kuto na hindi natin nakikita, yung mga parasite na basta yung mga hindi na nakikita ng yun, ini-spray ko pa minsan-minsan yung kanilang kulungan. Pati sila minsan, naalisin ko lang yung inuminan. Ini-spray ko sila para matanggal yung mga kuto na yan. O, bagay, di naman kinukuto yung mga ano, pero pampaganda rin kasi ng balahibo yun. Tsaka kung ano yung mga hindi natin nakikita, yun, nawawala yan mga lods. So, ganun lang ang technique mga lods para ano, kasi ito yan. Pag yung ano kasi, magbe-breed ka, eh, may tama yung ano, ba, may scalmite, may kuto, kamot ng kamot. Wala, hindi mapopokus yan. Kaya importante dapat, bukod sa vitamins, binibigyan din natin ng ano yan. Sa loob na isang buwan ako nag-i-spray niyan. Lahat yun, pati yung mga gilid na mga kulungan, binubugaan ko lahat yan. Puwera lang mga lods, yung mga inakay, at saka yung may itlog. Yan. Puwera lang yun kasi ano, kasi pag yun, ano yun, delikado, mabubugok yung mga itlog.
O kaya mababasa yung mga inakay kung may inakay yung mga rods. So yun lang mga idol ang ano natin, mga binibigay nating mga vitamins at saka mga ginagawa natin kaya healthy yung mga alaga natin. Tsaka ano naman yan mga lods, minsan darating yung disaster sa ibon. Normal yun, lalo na ngayon tag-ulan. Tag-ulan, mayroon silang, minsan nadadali rin niya, sobrang lamig. Minsan naman pag tag-init, sobrang init, may nadadala rin. Ano na yun, ihanda na natin yung sarili natin yun. Given na yun mga lods. So pero hanggat kaya nating protektahan pag tag-ulan na ganito, pag malakas ang hangin, lagyan natin trapal. Ganun lang yun para hindi lamigin yung mga ibon. Kasi pag nabasa yan at magdamag na minsan hindi kinakaya, namamatay yan. So ganun lang ang teknikan mga lods. Ingat-ingat din, parang tayo rin mga tao. Hindi rin natin kayang di ba, basa ka magdamag, giginawin ka. Kaya tao tayo yan, ibon yan. So mas mahina sila siyempre. Protection lang ang kailangan dyan mga idol. Ayan, siguro mga lods, yun lang yung topic natin at sana yung mga nagtanong at pati na rin yung mga UB na hindi nagtatanong nakuha nila yung yung mga teknikan na normal lang na nangyayari sa ating ibunan mga lods. At kung may mga tanong kayo mga lods, huwag kayo mahiyang magtanong. Huwag kayo magantay na kasi maganda yung personal. Kung may problema sa ibon o may gusto nga itanong, huwag kayo magtanong kasi huwag kayong mahiyang magtanong mga idol kasi huwag natin ilagay sa risk yung yung ibon natin. Kung may naman napagtatanungan naman yan, kagaya ko na nagbablog, huwag kayo mahiya kasi wala namang bayad yun. Ang pinakabayad ko lang naman mga lods, manood kayo, yun lang yun. Ngayon, pag medyo kung gusto nyo, mga lods, pabor sa akin na huwag kayo mag-escape ng ads. Kahit isang ads lang, huwag nyo i-escape. Yung ganun lang. Mga idol, lang naman yan Yun lang naman yung pinaka-bayad natin dito, mga idol. Okay, mga lods, siguro nandito muna at medyo napahaba na naman yung ating Okay, maraming salamat sa panonood, mga idol. Bye-bye.